Emergency broadcast, Hinumpilma NG National Astronomical Bureau. Ang aktibidad ng araw ay ganap na tumigil kaninang madaling araw. Patuloy na bababa ang temperatura sa lupa, mangyaring manatiling kalmado ang mga mamamayan. Maayos na pamamahagi ng mga supply. Akin. Huwag mong agawin. Tubig ko to, ibigay mo sa akin. Umalis ka. Pumila. Limitadong bili batay sa IE. Huwag kayong mag-agawan. Ako rin. Huwag kayong magsiksikan. Pumila. Dagdagan ko ng bayad. Dubla ang bayad ka o. Bigyan montak ako. Ay naku, huwag kayong mag-agawan. Ay naku, huwag na. Ay naku. Akin to, huwag mong agawin. Huwag mong agawin. Akin to. Tubig ka o. Akin to. Ka o. Bigyan mo AKO. Nawalan na ng kuryente. Umuwi na tayo. Pera, bayaran Montag. Dahil sa matinding lamig, buong lungsod ay nasa emergency state. Mangyaring umuwi ka agad. Sinyan. Jiang Cheng. Salamat. Paano ka nakuha ng naparaming tinapay? Kinuha ko sa likurang truck, mabilis ako tumakbo. Hindi nila ako mahuhuli. Marami akong pagkain, baka gusto mo. Sapat na to sa akin. Sige, hindi na ako mahihiya. Sinyan. Salamat. Aalis na ako, ingat ka. CJ, Salamat ha. Ulat mula sa Antarctic Monitoring Station. Bumagsak ng 15 degree C ang temperatura sa buong mundo sa loob ng isang oras. Kailangan kong umuwi kaagad. Isang araw nang hindi kumain si Fifi. Fifi, dinalhan kita ng pagkain. Ito lang ang nakuha mo? Kahit aso ka o ayaf keinen yan. Sinong kit na to? Umalis ka na. Fifi, lumabas ka. Anong ginagawa mo dito? Ako. Kinukuha ko para sa iyo ang huling pagkain. Ito lang? Ang aso ko ay kumakain ng caviar. Baby, Jiang Cheng, tumigil ka. bakit mo ako ginaganito? Ano ba ang nagawa kong mali? Jiang Cheng, huwag kang maging tanga. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Anong klaseng mundo ito? Ano ang may bibigay mo sa akin? Isang upahan na walang init o amag na tinapay. Ikaw, umalis ka na sa akin. Yuan She. Para ako ay mabuhay ng maayos. Sej, umalis ka na. Bobby, nung nakita ko ang boyfriend mo, bigla akong net-sight. Tayo, magsaya ulit tayo. Siege. Ako ay isang maliit na baby.
Jiang Sheng, bakit ka nandito? Anong nangyari sa iyo? Tumayo ka. Sinyan, salamat, hindi na ako makakayanan, huwag mo akong intindihin. Huwag mong sabihin iyan, bababa na ang temperatura. Kailangan na nating umalis, malapit na ang bahay ko. Ilalabas kita. Halika. Jiang Sheng, tibayan mo. Ilalabas kita dito. Na-detect na malapit nang mamatay ang host, 100% ang adaptation rate. Pilit na na-activate ang survival system sa katapusan, pinakabagong balita. Pagkatapos mamatay ng araw, lumala ang gravitational anomaly. Ayon sa mga eksperto, sa loob ng 48 oras, maaring may panganib ng meteorite impact. Tiyak na nagdala ng pagkain kay Xiao Fei. Bakit ka napakalamig? Bakit hindi pa rin bumababa ang lagnat mo? Lanan, Gising ka na. Huwag kang magkamali dahil sobrang init ng katawan mo. Kaya ako. Sinyan. Jiang Sheng. Bulag ka talaga, ang gandang babae. Hindi mo pinahalagahan dati, pero gusto mo si Xiao Fei. Unang pagbind, isa 0x na reward. I-unlock ang anumang ibinigay ng iba sa host ng mga supply. Dito'y magaganap ng 100 beses. Pagsusuri, pagbubuklod. Ano ibig sabihin nito? Binigyan ni Chansinyan ng isang tinapay. Ibabalik ang 10. Binigyan ni Chansinyan ng isang kahon ng gamot sa lagnat. Ibabalik ang 10 kahon. Naku, totoo nga. Ang iyong hininga bago ang kamatayan. Sakto lang para makipag-ugnayan sa sistema ng wakas. Kaya no yon, Tayoy Isa. Maintindihan mo rin ito. Ang sistema ng wakas ay magbibigay sa iyo ng pinakamahusay na paraan upang mabuhay. Sa bawat pagkakataon, ang marka sa iyong pulso ay magliliwanag. Huwag kang magkakamali, hindi ko sinasadya. Nahubaring ang iyong damit. Sinyan, nariyan pa ba ang tinapay na ibinigay mo sa akin? Hala! Na-detect ang sistema si Chansinyan. Binigyan ng isang tinapay, kinakalkula ang kabayaran, ibabalik ang 1-0. Ang ganda. Na-detect ng sistema. Binigyan ni Chansinyan ng isang tinapay. Ang ganda. Ikaw, hindi pa kumakain. Ano man ang paraan, ililigtas kita. Hindi mo ba pinalitan ng gamot ang lahat ng pagkain? Siya nga, 41 degrees na ang lagnat mo. Ang doktor sa klinikang iyon, humihingi ng 10 kilong bigas. Para lang sa gamot sa lagnat. Ang mga tinapay na ito, Saan galing? kainin mo na lang. Huwag mo nang isipin. Tangang babae. Hindi sapat ang tinapay, nga pala. Zeno yun? Hindi kaya yung nagbibigay ng tinapay, ang kite? Titingnan ka-o. Jiang Cheng, ano na naman ang gusto mo? Sa mga nakaraang taon, gumastos ako ng malaki para sa'yo. Hindi ko akalain na ipagkanulo mo ako, pwede nang kalimutan ito. Pero ang bayad sa hiwalayan, 3 bagay, steak, red wine, caviar. Jiangcheng, gutom ka na ba? Yuan, sabi niya gusto niya ng pagkain. Jiang Cheng. Alam mo ba ang presyo sa black market? Kung gusto mong uminom, lumuhod ka at makiusap. Baka bigyan pa kita ng kalahating subo. Zaufi, kinukuha ko lang ang utang mo sa akin. Sa labas, puno ng mga biktima ng sakuna. Kung sasabihin ko ang sitwasyon nyo, sa tingin mo, Pinapansan mo ako. kumpara sa ginawa mo sa akin, malayo ang agwat. Ang kailangan ko ay hindi naman masyado. Kunin mo ang pagkain ng aso mo.
Umalis ka. Natukoy ng sistema, binigyan ni Yuan Ji ng isang boat ng red wine. Ibinabalik ang isa zero boat. Binigyan ni Yuan Ji ng isang piraso ng Kobe beef. Ibinabalik ang 10 piraso. Binigyan ni Yuan Ji ng isang kahon ng caviar. Ibinabalik ang 10 kahon. Kinukuha ang system gift package. Ang host ay maaring pumili ng isa sa mga sumusunod na item. Option 1, permanenteng generator, kayang magbigay ng kuryente ng permanente. Option 2, isang buwan na supply ng pagkain. Option 3, baril na armas. Option 4, damit na makakalaban sa negatibo 100 degrees na lamig. Talagang survival system sa katapusan, lahat ay kailangan ko. Pinipili ko ang permanenteng generator. Yo, kaisa na. Yan yo. Yo, kaisa na. 40 degrees ang lagnat ng anak ko. Wala na kaming makain. Ipapalit ko ang 5 drone ng gasolina sa isang pirasong karne. Pakiusa. Igilan nyo na. Ngayon, kahit ang mga halaman sa paligid ay kinain na. Listahan ng mga ipinagpalit na item ngayong araw. Jiang Cheng. Kumakain siya ng Kobe steak. May 82-year-old Lafite pa. Paano nakuha ng batang ito ang napakaraming pagkain? Hindi ba't binigyan lang siya ng isang pirasong steak noong nakaraan? Yuan Xiao, ang tagal ko nang hindi nakakain ng steak at uminom ng red wine. Backup-Wede, hanapin natin si Jiang Cheng. Ipagpalit natin. Binigyan ni Zhaoqi ng isang kahon ng amoxicillin. Ibinabalik ang isa zero kahon. Binigyan ni Yang Hong ng isang kahon ng vitamin tablets. Ibinabalik ang isa zero kahon. Salamat, beef noodles. Salamat. Binigyan ni Zhao Qiang ng 1 kilo ng frozen pork. Ibinabalik ang isa 0 kilo. Tita, ngayon, ito ay hindi na gaanong mahalaga. Maubos na ang pagkain namin, pakiusap. Sige, bibigyan kita ng ilang instant noodles. Siege. Salamat. Beef noodles. Natukoy na ang host ay matulungin. Kinukuha ang system gift package. Ang host ay maaring pumili sa mga sumusunod na item. Isa. Option 1, potion ng malakas na labanan. Kayang dagdagan ang lakas ng host ng 10 pieces sa maikling panahon. Palakasin ang kakayahan sa labanan. Option 2, iron shirt. Kayang gawin ang host na hindi tinataglan ng bala sa loob ng 3 oras. Option 3. Desert Eagle. Isang barrel. Pang-depensa lang lahat ito. Gusto kong palakasin ang sarili ko, pipiliin ko ang una. Jiang Cheng. Narinig ko na marami kang supplies. Pwede bang bigyan mo ako ng konti? Pwede rin tayo magpalitan. Sige, ano ang handa ninyong ipapalit? Halimbawa, yung ninakaw ninyong relief box ng gobyerno. Tigil ang daldal. Kukunin ko na ang relief bots para ipagpalit sa iyo. Pupunta na kami ngayon. Ito lang meron kami, kung ayaw mo, edi huwag. Sasabihin ko sa iyo, kung maisip mong isumbong ito. Gaganti ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, yung pagnanakaw niyo ng strategic supplies. Hindi ko sasabihin, enjoy your meal. Ang lamig sa labas, bilisan mo na. Yuan, ako. Bigla sumakit ang tiyan ko. Mauna ka na. Pupunta muna ako sa CR. Jiang Cheng. Hi. Huwag kang lalapit, wala na tayong koneksyon ngayon. Jiang Cheng, ano ba sinasabi Montag? Ilang taon na tayong magkasama. Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Hi, magsalita ka lang, huwag kang manggugulo. Gusto ko lang itanong, bakit bigla kang nagkaroon ng maraming supplies? Pero ilang araw lang ang nakalipas, wala ka man lang tinapay. Gusto ka ulang sabihin, meron KPA Bank Supplies? Pwede bang bigyan emaw ako ulit? Gusto mo ng supplies? Pwede, ipagpalit mo ang katawan mo. Ay nako Jiang Cheng. Sabi mo wala kang nararamdaman, nagkukunwari ka lang. Pero ang lamig sa labas, pumasok na tayo sa loob. Hindi, dito lang. Sige, pero bilisan mo. Yuan, nakita mo na ba? Ano? Ikaw, ang cute mo. Saan mo nakuha ang ideya na pwede kang? Mo. Jiang Cheng. Sinadya mo ito. Niloloko Montag ako. Hui, bumalik ka, tumigil ka.
Ang cute mo. Yuan, kayo na lang mag-usap. Pag-usapan natin ang ating usapin mamaya. Ang sakit mo naman, paalang sa pagkain. Nagpapakatanga ka na? Hindi si Yuan, hindi. Hindi ako ganyan. Pekingan Montag muna ako. Gusto kong malaman kung gaano karami. Ang please ni Jiangcheng. Ah, so ako pala ang nagkamali sa'yo? Yuan, may problema. Mas Ni ni Jiangcheng ako. ako. Yung pagkuha natin ng strategic supplies. Lahat galit sa atin. Ano ba? Ano? Jiangcheng, hanapin mo ang taxi. Jiang Sheng, ilang supplies ba talaga meron ka? Kanina biscuits. Ngayon naman mga dilata. Hindi ko sasabihin. Nagpapamysterious ka pa. Bakit? Nagmamadali kang magpatalo? Jiang Sheng. Umalis ka. Ang bigat. Hindi ba ikaw ang unang nagpakita ng interes? Gusto ko, Anong gusto mo? Anong tunog yun? kahit magwakas ang mundo, tapusin muna natin to. Ma? Anong nangyari? Xiao. Xiao Keng, may pagkain ka pa ba? Meron, pero nung nakaraan. Hindi ba nagpadala ako ng supplies? Ninakaw lahat yon. Ano? Ilang araw ng gutom si tatay. Malapit na siyang. Sige, uwi na ako. Hintayin mo ako. Anong nangyari? May problema sa bahay. Kailangan kong umuwi. Sasama ako sa'yo. CJ, Anak. ma, dumating na ako. Anong nangyari kay tatay? Zeno 2? Ma, mamaya ko nasasabihin. Xiao Keng, alam kong mahirap maghanap ng pagkain ngayon. Pero wala na talaga akong choice kaya tumawag ako. Titignan ko muna si tatay. Tatay, kain na. Dahan-dahan. CJ, ulit. Xiao Cheng, saan mo nakuha tong pagkain? Kanina wala ka naman talai. Nanay, labas muna tayo bago mag-usap. Nanay, kain ka muna. Xiaocheng, ito. Nanay, kain ka na. Mamaya na lang tayo mag-usap. Galing na naman sa lihim na bodega, no? Nanay, ano ba talaga nangyari sa bahay? Sabihin mo sa akin sa telepono. Ninakaw lahat ng gamit natin sa bahay. Sino ba talaga gumawa nito? Eto na. Ita, kinain ko lahat ng pagkain ninyo noong nakaraan. Nandito na naman ako para manghingi ng pagkain sa inyo. Kaya ikaw pala ang nanakaw ng supplies ng mga magulang ko. Tama na, yang kakulitan mo. Ano? Gusto mo pa bang humingi ng paliwanag? Sasabihin ko sa'yo, ako ang gumawa nito. Anon gayon? Mula ngayon, akin na ang mga pagkain ninyo. Kung hindi, gagawan kita ng masama. Hanapin mo ako. Ako. Kuya, suntukin niyo tonggatang tu. Kung hindi niyo siya masuntok, baligtarin ko pangalan ko. Suntukin enyo. Jiang Sheng, okay ka lang? Okay lang, huwag kang mag-alala. Hindi ko akalain na ganito kalakas ang potion na ito. Pakiramdam ko, ang lakas-lakas ko ngayon. Kahit si Jiangping pa. Kahit 10 eksperto ang harapin ko, kayang-kaya kong durugin sila. Jiangcheng, ang lakas mo naman. Paano ka nagkaganito kalakas? Ano pang hinihintay niyo? Tigazin niyo siya. Ang lakas talaga. Jiangping, saan ka pupunta? Jiangcheng, pinsan tayo. Panghas ka ba at sabihin pinsan kita? Nang ninakaw mo ang supplies ng mga magulang ko at tinakot mo ako. Itinuloy mo ba akong pinsan noon? Makinig ka. Jiang Cheng, kahit papaano ay pinsan mo siya. Huwag mong gagawan ng masama. Sige, nanay. Huwag kang magkunwari.
Jiang Cheng, hindi sinasadya ito. Hindi sinasadya. Pangahas ka pa at tawagin akong pinsan. Huwag mo nang balakin ang gamit namin. Kung hindi, hindi kita patatawarin. Naiintindihan mo ba? Oo, oo. Kung naiintindihan mo, umalis ka na. Umalis ka. Xiao Cheng, hindi ba't masyado kang brutal? Nanay, dahil masyado kayong mabait ni tatay. Kaya nito si Jiang Ping ay patuloy na umaabuso sa inyo. Kung hindi dahil sa akin ngayon. Malamang namatay na sa gutom si tatay nang agawin niya ang pagkain. Nanay, ngayon ay katapusan na ng mundo. Kahit isang kahon ng biskwit o isang mangkok ng bird's nest. Maaari nitong gawin ng mga tao na mawala ang kanilang isip at magdulot ng isang madugong pagpatay. Kung patuloy kang magpapakita ng sobrang kabaitan, at kung magpapatuloy ka sa ganito, ay lalo ka lang aabusuhin ng iba. Alam ko na ang lahat ng sinasabi mo, pero Walang pero. Tatay, bakit hindi ka nagpapahinga? Bakit ka lumabas? Xiao Cheng, naisip ko na. Kung ako at ang iyong ina ay mananatiling ganito sa panahon ng katapusan, magiging pabigat lang kami sa inyo. Tatay, nanay, mukhang malapit nang maubos ang kuryente sa lumang bahay na ito. Bakit hindi? Kayong sumama sa akin at sinyan para tumira sa lungsod. Nan, Ano ang sinabi mo? Sumama kayo ni nanay sa akin sa lungsod para mabuhay. Para sa araw-araw, ay maaalagaan ko kayo. Anak, hindi dahil ayaw naming sumama sa inyo. Pero ngayon, napakahirap ng mga supplies. Kahit kayong mag-asawa lang, baka kulang pa. Paano kung kami ay sumama? Kung ako at ang iyong ina ay pupunta. Tito, wag mong sabihin iyan. Jiang Cheng. Tito at tita, sumama kayo sa amin sa lungsod. Wala akong problema. Ang bahay ni Xinyan ay napakaliit. Kung tayong lahat ay doon titira pero ngayon ay katapusan na ng mundo. Ang real estate tulad nito ay ang pinakamaliit na mahalagang bagay. Pwede kong ipagpalit ang mga supplies para sa isang malaking apartment. O isang villa, ina at tatay. Huwag kayong mag-alala sa bahay, ako na ang bahala. Anak, ang pagpapalit ng bahay, sino ang may gusto? Na magpalit ng malaking bahay? sa ganitong panahon, ang mga mayayaman ay hindi lalabas. Tatay, nanay, malalaman nyo na. Nababaliw na ba ito? Ang hirap ng supplies ngayon. Ipagpapalit pa sa bahay. Huwag mong sabihin yan. Baka gusto lang niyang, sa panahon ng katapusan. Maramdaman ang pakiramdam ng mayaman. Nababaliw na talaga. Paul, mayroon akong isang malaking apartment sa gitna ng lungsod. Ipapapalit ko sa isang kahon ng purified water at 10 kahon ng biskwit. Dagdag ang 10 sticks. Ba, anong oras ito ngayon? Mayroon pa mahal ang apartment mo? Paul, mayroon din ako malaking apartment. Isang kahon ng tubig lang ang kailangan ko. 5 kahon ng biskwit. Xiao Cheng, sa tingin mo, kaya ba ito? Tito, sigurado ako, hindi niyo lang alam. Gaano kalaki ang pagkagusto ng mga mayayaman sa mga supply na ito? Hoy par, nabasa ko sa grupo. Gusto mong ipagpalit ang mga supply. Sa mga natitirang property namin, totoo ba? Par, malayo ang pinuntahan namin, huwag mo kaming lukuhin. Oo nga. Kung seryoso ka, dalhin mo ang keycard ng bahay. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa zero return system. Kung ano ang mangyayari sa bahay. Hindi naman siguro magiging isa zero bahay. Par, ako ang unang sumagot sa grupo. Mayroon akong 500 square meters na malaking init. Ipagpapalit ko lang sa 5 kahon ng tubig. Okay ba? Xiao Hang, ang itim ng puso mo. Par, huwag mo siyang pakinggan. Walang gustong bumili ng bahay ngayon. Yung malaking unit ko, 3 kahon lang o hindi. 1 kahon lang, okay na. Flower, ano ba ang ibig mong sabihin? Ganun ba ang paraan mo sa pagtaas ng presyo? Gusto ka o? Ikaw, huwag kayong mag-away. Mag-usap tayo ng maayos ganito. Ilabas niyo muna ang titulo ng lupa. May larawan dyan. Ipapakita ko sa mga magulang ko. Si. Sandali. Hindi ba ito ang chairman ng Zhang Company? Si Zhang Ye? Ang Zhang Group ay nasa real estate. Kung tama ang alala ka o, kahit ang Tian Shahipin ay sa kanila rin. Kumpa sa amin, sila ang tunay na malaking negosyante. Par, huwag mo silang pakinggan. Ngayon, mahalaga ang supply, pero walang nagbebenta. Yang mga supply mo. Kahit ilang milyon ang presyo, mag-agawan pa rin ang mga tao. Ganito, may bakante akong isang villa. Ipagpapalit ko sa 2 kahon ng tubig. Hoy Boss Zhang, hindi Montag pwedeng gawin yan. Boss Zhang, may tamang proseso. Una sa lahat, hindi ba? Hindi pa sumasang-ayon ang gwapong ito sa inyo. Noon, hindi ko naisip ng maayos. May permanenteng generator ako, pero kung malaking unit. Mawawalan din ng kuryente ang mga publikong pasilidad. Boss Zhang, saan yung villa mo? Xian Sha Yipin Building 1, Katabi K.O. Naku, ang yaman NG Xian Sha Yipin, ito. Kumpara sa aming simpleng bahay, ang Tian Shu Yipin ay parang kubo lang. Hindi ko inaasahan na baguhin ang 1 kahon ng tubig ngayon. Tian Shu Yipin's houses. Boss Zhang, ipapalitan ko ito sa'yo. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Magdagdag ako ng 1 kahon ng cookies. Mag-install ka ng sistema ng seguridad para sa akin. Sila ang magandang lalaki ay may maraming materyales.
Huwag mag-alala, kukuha ng kapatid na babae ang iyong villa upang lumikha ng peder ng bakalan. Gaano katagal ito? Sa kasalukuyan, ang mga manggagawa ay may libreng materyales hanggang sa 7 araw. Maaring kumpleto ang pagbuo. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, 1 linggo mamaya. Ang pandaigdigang temperatura ay marahil bumababa sa 50 degrees sa ibaba zero. Kapag ilang oras, ang lumanawala ay isang problema. Kaya boss, Zhang 3 araw. Nagsisiyasat ako sa loob ng 3 araw. 3 araw, tama? Okay, nakuha ko ito. Toto, maaari mong matanggal ang mga bagay. Walang problema. Ito ang susi sa villa. Mayroon akong isa sa aking kamay. Standby pagkatapos ng buong kumpleto. Ibibigay ko sa iyo ang extrang key. Pagkuha ng host Zanji. Magbigay kay Chanshu ng luxury house dahil ang laki ng item ay masyadong malaki. Automatikong pagbabago para sa mga supplies. Binabago sa host dahil sa pagkuha ng isa 0 braised shark fins A. Kumuha ng isa 0 bote ng dugo ng kristal na asukal. Kumuha ng isa Ito ay bala. espesyal na paalala sa host ayon sa pagtatanghal ng system pagkatapos ng 78 oras. Ang temperatura sa labas ay magiging minus 30 degree. 78 oras. Hindi ito ang gabi 3 araw mamaya. Ito ang aking negosyo card. Maaari mong idagdag ang aking mga kaibigan kapag ikaw ay lumipat. Kami ay mga kapitbahay. Mas mag-alaga tayo sa kanila sa hinaharap. Maliit na kapatid. Hindi mo ba ibibenta sa amin ang natitirang bahagi ng mga cookies at tubig? Ang sinabi ng dalawang boss na yon sa pamamagitan ng boss Zhang. Bilang narinig mo, ang pera ay ang dulo ng mundo. Ang pinakamaliit na mahalagang bagay maliban. Sa palitan ng isang bagay na interesado ako. Hey, Xiaolu, dala dito. Maliit na kapatid na lalaki. Gagamitin ko ang aking magandang maliit na kalihim upang palitan ang mga supply sa iyo. Ano sa tingin mo? Sa tingin ko dapat Jiang Sheng. Walang kailangan para sa iyong sekretarya. Sabihin mo tama? Jiang Sheng. Ayo. Mga boss, nakita niyo naman itong babae. Hindi ko kayang tanggapin kung ganito lang. Kung wala pa rin kayong maibibigay na kapalit. Uwi na kami. Hoy pare, tika lang. Ako ay nagtitinda ng mga branded na damit. Gagamitin ko ang mga sikat na damit sa buong mundo para ipagpalis sa mga supplies mo. Pwede ba? Loko ka ba? Yang mga branded mong damit noong dati. Pwede mong ibenta ng napakamahal, pero ngayon ay katapusan na. Lahat ay naghahanap lang ng makakain, maliban sa batang ito. Bago dumating ang katapusan, puro ukay lang ang suot ko. Patulad kay Xinyan. At ang mga magulang ko hindi naka-experience ng branded. Pero meron akong permanenteng generator sa bahay. Kaya hindi ako ginawin, mas mabuting ipagpalit ko na lang. Totoo par, ngayon ay 20 tandang bawas 30 degrees na sa labas. Gusto mo talagang ipagpalit yung mga damit pang tag-ulan? Ano pakialam Montag? Ulaw wala kang pakialam. Ikaf. Hoy pare, ganito, 100 pirasong Chanel, dagdagan ka OPA. Ng 100 pirasong verses, para sa isa 0 bote ng tubig mo. 5 na lang. Hindi ko kailangan ng 100 piraso bawat estilo. Bigyan mo lang ako ng isa bawat isa. Si, deal. Deal. Xiao Cheng, hindi kita zinizisi. Katapusan na nga, nagpapalit ka pa ng supplies sa mga branded na damit. Hindi naman natin masusuot sa labas. Ma, basta komportable tayo. At masaya tayong tignan, okay na yun. Kayong mag-asawa, ilang taon na kayong hindi bumibili, katapusan na nga. Ano naman kung magsuot ng branded? Tama ang sinabi ng anak mo. Naku, ito ay Versace. Ito ay nagkakahalaga ng libo-libo noong nung dati. Hindi ko ito kayang bilhin. Paborito mo talaga ang anak mo. Sige na nga, ang lamig pa naman. Huwag kang magkasakit. Hindi naman ako ginaw. Sa halip pagpasok ko. Ang init ka o. Ngayon Montag lang sinabi. Medyo tutunga. Xiao Cheng, bakit may kuryente pa? Akala ko ba walang kuryente sa subdivision na ito? It's Xiao Cheng, ang mahal siguro. Ng kuryente, pwede naman tayong gumamit ng kalan. Okay na rin yun. Tito at tita, wag na kayong mag-alala. Si Jiang Sheng, dati hindi niya alam kung saan. Nakakuha ng generator, ngayon ang kuryente. Ay galing sa generator na iyon. Ito. Ano? Maasahan ba ang generator? Baka biglang masira. Ito ay optimized na permanenteng generator sa system. Hindi basta-basta masisira, Nay. Huwag mo nang alalahanin ang kuryente. Pero, ang villa sa Giant Shuipin, 3 araw pa. Sa 3 araw na yon, kayo muna ni tatay dito sa kwarto. Hindi pwedeng ganoon. Bahay ito ni Xinyan. Hindi kami pwedeng mang-istorbo. Tita, okay lang. Sige anak, sanay na kami ni Tito sa hirap. Kami na lang sa sofa, ilang gabi lang naman. Nay, Xiao Cheng, sundin mo na ang sinabi ng nanay mo. Mainit naman dito sa bahay ni Xinyan, kahit sofa lang. Mas mainam pa rin kaysa sa ginaw sa bahay natin. At kahit na end of the world nan gayon. Kami pa rin ng nanay mo,
iniisip ang hinahara na magkaroon ng apo. Tay, ano ba sinasabi mo? Tama ang sinabi ng tatay mo, matanda ka na rin. Dapat mo nang ipagpatuloy ang lahi ng pamilya natin. Sige, sige, kung gusto niyo sa sofa na kayo. Pupunta na muna kami sa kwarto. Ay, tignan mo, nagmamadali pa. Ikaf. Ilang bises na kitang sinabihan, kahit na nakatira tayo sa high-end na subdivision, ang konsumo ng kuryente ay ilang oras lang. Ngayon pa nagbukas ng aircon. Paano kami matutulog mamaya? Anong tinitiknan Montag? Ano? Si Jiangcheng Nakute. Bakit ang daming gamit? Jiang Shaipin, hindi ka uinasan. Si Jiangsheng Nakute. Ay lumipat na pala sa Chen Shuipin. At kasama pa si Chen Xinyan, Nakit. Dapat ako ang babaeng may-ari dito. Bakit nagsisisi ka na ngayon? Yuan, ano ba sinasabi mo? Inisip ka o lang. Si Jiangsheng Nakute. Bakit biglang ang daming supplies? Baka nakuha ni Jiangcheng ang Strategic Supplies NG Gobyerno. Malamang nakuha niya ang strategic supplies ng gobyerno. Pinalitan ng villa. Ano? Noon, inilagay niya ang ating mga bagay sa internet. Kaya ngayon, isang strategic material, hindi ko makuha, pero siya. Nakakuha pa ng ganito karaming strategic materials. Mahal, galit ka rin ba kay Jiangcheng? Ganito, gawin natin sa kanya ang ginawa niya. SA atin. Yuan, ano ang gusto mong gawin? Naghihintay sa kanya upang lumipat sa villa. Pupunta tayo sa kanya. Kung marunong siya, itago natin ang kanyang sekreto. Kung hindi, ilalagay ko ang lahat ng kanyang mga bagay. SA Internet. Nanay, tatay, ang dami nating pagkain. Bakit instant noodles pa rin? Hindi mo alam ang hirap ng buhay. Ngayon ay ang dulo ng araw na pagkain ay magkakaroon ng isang araw upang kainan. Lalo na ang mga lobster at abalon. Et saka. Kahit itong instant noodles, hindi basta-basta. Makakain ng kahit sino. Sige, basta masaya kayo sa pagkain. Pero, ang aming villa ay halos tapos. Ikaw ay dalawa na maliit. Lumipat tayo sa villa. Masarap. Ano pang hinihintay? Alis na tayo. Ate Zhang, Tamang-tama ang pagdating mo, Xiao Cheng. Ang villa ay halos tapos. Ito ang susi sa villa. mabait si Ate Zhang at noon pa lang. Nakatira sa tabi ng pinto sa akin, tulad ng sa eschatology na ito. Mas mabuti ang malapit na kapitbahay. Salamat, Boss Zhang. Ang lamig, pasok na ako. Nasa tabi lang ako, kung may kailangan ka, sabihin mo. Tingnan mo ng maayos. Nanay, tatay, pasok na tayo. Tara na. Hindi ko inakalang makakapasok ako. Si Jiang Dahay. Maaari mo ring manirahan sa isang malaking villa. Labas, negatibo 30 degrees kaya pa ng tao. Ayon sa system, sa loob ng 5 oras. Bababa ang temperatura sa negatibo 50 degrees. Nanay, tatay. At Xinyan. Mula ngayon, huwag na kayong lalabas. Bakit? Pagkatapos ngayon, bababa ang temperatura sa buong mundo sa negatibo 50 hanggang negatibo 60 degrees. Kahit gaano kadami ang suot. Kung tumigil ka na hindi bababa sa kalahating oras, magiging high statue ka. Ano? Xiao Cheng. Baka naman exact gerate lang ito. Ngayon PA lang ay 30 degrees below zero. Paano biglang? Bumababa ng ganito kalala? Tito, tita. Makinig na lang tayo kay Jiangsheng. Pagkatapos ng apokalipse, palagi namang napatunayan ni Jiangsheng na tama ang kutob niya. Ito ba ang pakiramdam ng maintindihan at pagkakatiwalaan? Xinyan. Salamat. Nga, dapat. Tayong maniwala kay Xiao Cheng. Ma, pa, huwag niyo masyadong isipin. Nitong mga araw na tulog kayo sa sofa, hindi kayo nakapahinga ng maayos. Magpahinga na kayo. Nitong mga araw, parami ang hindi nagpapalit ng supplies. Hindi ko alam kung ano ang makukuha sa system gift package na ito. Nakakatuwa talaga. Hindi ko inakala na si Jiangcheng, ang kit-kit,
ay makakatira sa ganito kagandang bahay. Ngayon, sa buong Jianghai City, siguro ang Chanshu Yipin na lang ang may kuryente. Sige, huwag kang tatanga-tanga. Ang pinapagawa ko sa'yo. Kumusta na? Naedit Kaona. Kung ang cute-cute na yun ay hindi makikinig at ayaw tayong papasukin. Ipopost Kao to online. Pagdating ng panahon, malalaman ng lahat na mayroon pa siyang supplies. Kahit bakal ang bahay niya, mabubuwag yan ng mga tao. Kung si Jiangcheng, ang kit-kit, ay makikinig, baka sakaling tanggapin ko siya bilang katulong. Sige, lumalamig na ang panahon. Kumilos na tayo. Ma, gutom na ako. Ma, gusto ko ng braised pork, ayaw ko ng biscuit. Tongtong, mabait ka. Special period no yon. Pagkalipas ng ilang araw, lulutuin ko na lang ang braised pork mo. Okay. Maglaro ka na. Wala pang 10 minuto, ang system gift package ay mabubuksan na. Hoy, Zangjay. Xiaojiang, nasa bahay ka ba ngayon? May nakita akong 2 tao, kakaiba ang galawan. Pupunta sa bahay mo. Ano? Nasend ko na ang picture sa phone mo. Special period no yon. Hindi mo masasabi ang intensyon ng tao. Mak and Gat ka. Zhao Wanji, kayong dalawa. Talagang ayaw tumigil. Xiaojiang, nandiyan ka pa ba? Nakikinig ako. Oo nga pala, yung bahay montak. Pinalakas na namin ang security system. Kahit bintana bulletproof, basta huwag kang magbubukas ng pinto. Walang makakapasok at huwag mong bubuksan ang pinto ha. Pwede mo ring buksan ang CCTV para makita mo. Naglagay ako ng maraming hidden camera malapit sa bahay mo. Halos walang dead angle, kita lahat ng sulok. Sige Zangji, alam ko na, salamat ha. Sa oras na ito, dapat ubos na rin ang pagkain ni Zangjay. Malapit na siguro, ina natin kung kailan. Kailangan na bang dalhan siya? Jiangcheng, sino yun? Zangjay. Anong kailangan niya sa'yo? Dumating na ba? Ang weird, sino kaya yun sa ganitong oras? Ma, teka. Zhaofei. Jiangcheng. Alam kong nanonood ka. Lahat ng nangyari, kasalanan ko. Pakiusap, sa ngalan ng dating samahan, papasukin mo na ako. Tulungan montak ako. Jiangcheng, pwede ba? Papasukin mo na si Fifi. Saka sapat naman supplies natin. Anak, tingnan mo naman yung bata, ginaw na ginaw na. Ano man yan, papasukin muna natin siya. Ma, end of the world na to. Ano naman kung end of the world? Marami naman tayo dito. Takot ba tayo sa isang malambing na babae? Makakasama ba niya tayo? Para sa akin, sobrang paranoid mo lang, ako. Hoy, pa. Jiangcheng, ikaf. Kahit ayaw mo akong papasukin, hindi mo naman kailangan. Xiaocheng, nagkamali ako sa'yo. Hindi ko inakala na magkakaanak kami ng nanay mo na. Walang puso mong hayop. Ma, pa, nagkakamali kayo. Anong pagkakamali duan? Kitang-kita naman dito. Ma, pa. Huwag kayong malinlang sa itsura ni Zhaofei. Baka may kasama pa yan sa labas. Hindi naman siguro, parang hindi naman siya. Kung meron o wala, tignan natin para malaman. Ito. Ngayon, naniniwala na kayo? Zhaofei. Paano nangyari ito? Ngayon ay katapusan ng mundo, ang ugali ng tao ang pinakamasama. Ang mabuting tao ay nagiging masama, lalo na silang dalawa. Mga taong puno ng kasamaan, kayo ay masyadong mabait. Kung hindi, wala silang pagkakataon. Ang cute na Jiangcheng. Kahit makipagkita man lang ay hindi niya magawa. Ang cute na ito, hindi naman niya kayo gusto.
Ang hayop na Jiang Cheng na ito. Kapag pumasok ako mamaya, tiyak na sasabihin ko sa kanya. Pupulbusin ko siya. Lalong lumalamig ang panahon. Hindi na tayo makakatagal sa labas. Tama na Zalfi, huwag mo nang sayangin ang oras mo. Hindi ko kayo bubuksan, pati na si Juan. Hindi pa rin lumalabas. Jiang Cheng. Ano ba ang sinasabi mo? Ako lang mag-isa dito. Zalfi, ang babae mong ahas ka. Huwag ka nang magkunwari, tingnan mo ang paligid mo. Hindi ko inaasahan ang kita na Jiang Cheng na iyon. Naglagay ng napakaraming kamera. Yuan, ano na ang gagawin natin ngayon? Ano PA? Basagin natin. Hindi ako naniniwalang hindi natin mabubuksan ang pinto na ito. Boom! Xiao Cheng, ang pinto natin. Aya ba nila itong basagin? Huwag kang mag-alala, Dad. Hoy! Xiao Cheng. Ito. Dad, ang pinto na pinalit ni Sister Zhang. Kahit anong lakas pa ang gamitin nila, kahit may dala silang bomba. Hindi nila ito mabubuksan. Wala pang 3 minuto, babagsak ang temperatura sa labas. Mahigit 50 degrees kung mananatili sila sa labas. Pwede na silang ideklarang patay. Tibayan mo, malapit na tayo. Zhaofi, kung mahulog ka diyan, walang magliligtas sa iyo. Zhao Fai. Ang dalawang iyon, hindi kaya gumawa ng kakaibang bagay? Dad, huwag kang mag-alala, nasa labas na ngayon ang 50 degrees below zero silang dalawa. Baka naging yelo na sila ngayon. Jiang Cheng. Tingnan mo. Ano? Ang dalawang to ang cute-cute. Patay na't hindi pa rin tahimik. Xiao Cheng. Ano yon, ma? Dali, tingnan mo. Ano? Totoo pala yung video sa internet, yung lalaki talaga. Naka, shorts at sandal, bakit? Tayo naman nandito sa lamin. Sila du en me erkan, basagin natin. Tu. Tarat makigaya tayo. Jiang Cheng. Ano nang gagawin natin ngayon? Bakit ang daming tao sa labas? Hoy, Ate Zhang. Xiao Jiang, ang daming tao. Napapunta sa inyo, okay ka lang? Mahirap sabihin, depende kung sino tatagal. Sila o yung bulletproof glass na ikaw nagpakabit. Huwag kang mag-alala, lahat ng bintana sa bahay. 150 cm ang kapal. Kahit pukulin ng sniper, hindi mababasag. Mabuti naman. Hala. Ate Zhang, saan mo nakita yung mga tao dito? Sa bintana, bakit? Ate Zhang, patayin mo ilaw. Ano? Nagprepare na tunang maaga. Bulletproof lahat ng bintana, mabubugbog na ako. Walang gasgas, hindi na kaya. Kang gonito pa. Bago pa natin mabasag, patay na tayo dito. Tingnan niyo. Ayoko maniwala na lahat ng bintana dito. Bulletproof. Tara. Don tayo. Siege. Ate Zhang, mukhang pupunta sila sa'yo. Bulletproof din ba bintana nyo? Ordinaryong bintana lang sa amin. Xiao Keng, huwag ka nang pumunta, mag-isa ka lang. Paano mo kakayanin ang ganyang karaming tao? Ma, kahit hindi ako santo natutulong sa lahat. Pero kung nandito tayo ngayon, ligtas sa kanila. Walang nangyari sa atin dito. Lahat yon dahil kay Ate Zhang. Ate Zhang, may anak pa siya, paano kung hindi ko siya tulungan? Siguradong wala ng pag-asa ang mag-ina. Pero, Ay, Azava. Hayaan na nating pumunta si Xiao Cheng. Kung hindi siya pupunta, habang buhay. Siyang mabubuhay sa pagsisisi. Jiang Cheng. Dapat kang maging ligtas. Kung may mangyari sa iyo, hindi na rin ako mabubuhay. Ano bang sinasabi mo? Manatili ka lang dito at hintayin mo akong bumalik.
Balita ko, maganda ang babaeng nasa loob ng bahay na ito. Pagpasok natin, tiyak na susubukan natin ang kanyang lasa. Dahil ayaw niyang buksan ang pinto para sa atin. Mga kapatid, sipagan pa natin, malapit na mabuksan ang pinto. Buisit, paano ko ililigtas si Ate Zhang? Handa na ang system gift package. Talagang desperado na ako. Paano ko nakalimutan ito? System, kunin ang gift package. Sana. Bigyan mo ako ng bagay na makakapagligtas kay Ate Zhang. Option 1, unlimited freeze gun. Option 2, isang kahon ng granada. Option 3, armor tank. Option 4, armored helicopter. Grabe, ang laki ng puhunan ng system ngayon. Kahit na ang huling tatlo ay mga sandatang nakamamatay. Tank. Helicopter, hindi ko alam kung paano gamitin ang mga ito. Tungkol naman sa granada. Unlimited high-pressure water gun o freeze gun. Sandali lang. Hoy, bata, gusto mong maging bayani para sa maganda? Hindi ka na magtatago? Ano ba ang pakialam natin? Dahil nandito na siya, bigyan natin siya ng presyo. Hindi ako naniniwalang pababayaan siya ng kanyang pamilya. Hoy, hindi ba't gusto niyo lang ng supplies? Ibibigay ko na sa inyo. Sumama kayo sa akin. Dahil marami tayo, halika, samahan niyo akong tingnan. Tara. Ano ba? Ziraulo ka ba? May dala kang laruan na baril? Para aliwin kami? Sige, handa na kayo, sige. Handa na kayo. Kung susubukan yung bumalik, isang tao, isang freeze. Ate Zhang, ako ito. Nalutas ko na ang mga tao sa labas. Okay ka lang ba? Ate Zhang. Ate Zhang. Xiao Jiang, Salamata. Sobrang salamat talaga. Ate Zhang, nakatingin pa ang bata. Tungtong, mabait ka. Pumasok ka muna sa kwarto. May usapan lang kami ni Tito, Signa. Doon na tayo mag-usap. CJ. Xiao Jiang, pasensya na. Kanina kasi, sobrang na-overwhelm ako. Okay lang, Ate Zhang, ako pa nga dapat magpasalamat sa'yo. Kung nag-cut corners ka sana nung ina-upgrade ang bahay ngayon, baka naagaw na nila ang bahay namin. Dati kasi, abala sa supplies, hindi ko napansin. Palong SI Xiao Jiang. Talagang hindi lang gwapo, responsible ka pa. Ate Zhang. Huwag ganito. Xiao Jiang, alam kayo. Kanina mo lang kami iniligtas, hindi dapat ako humihingi ng labis. Pero alam ko rin, sa'yo lang kami makakasigurado, para mabuhay kami ng anak ko. Bilang kapalit, hayaan mo akong maglingkod sa'yo. Ate Zhang, huwag ka naman ganyan. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa girlfriend mo. Ate Zhang, bumaba ka muna. Uun ga naman, bata PA ang girlfriend Montag. Paano ka magkakagusto sa tulad kong matanda na? Ate Zhang, hindi yun ang ibig kong sabihin, ang punto ko lang. Kahit nasa 30 na ka na Ate Zhang, ang ganda mo pa rin. Ang kinis ng balat mo kahit mga dalagita. Hindi makakapantay. Hindi yun ang ibig kong sabihin. E di, patunayan mo sa akin. Jiancheng. Ano ba ginagawa mo? Kung hindi dahil kay Xinyan, namatay ka na sa lamig. Hoy! Xinyan, napalayas na natin sila. Isasama ko si Ate Zhang mamaya. Ate Zhang. Iniligtas kita dahil lang, iniligtas mo rin ako.
Hindi mo kailangang magpakasal sa akin. Pero, Ate Zhang, nakita ko ang posts mo. Mahal na mahal mo ang anak mo, di ba? Ako. Ate Zhang, kung okay lang sa'yo, pwede nating isama ang bata pa uwi. Xiao Jiang. Salamat. Bata. Samahan mo ang tito, uwi tayo't kumain ng karne. Ang saya. Kakain tayo ng karne. Ate Zhang, ayusin na natin ang mga gamit at umuwi na tayo. Hala, sandali lang. kukunin ko lang ang ilang gamit. CJ. Xiaojiang. Ito ay para sa iyo. Natukoy ng sistem na ibinigay ni Zhang Jiang. Tatlong bot ng lakay sa libo, siyang daan, 12 at binalik tatlong bot. Natukoy ng sistem na ibinigay ni Zhang Jiang. 3 kahon ng imported na gamot at binalik ang 30 kahon. Alam kong mahirap ang mga supplies ngayon, ngunit sa bahay ko. Ito na lang ang natitira, sana huwag kang magalit. Ate Zhang, huwag mong sabihin yan. Ako pa ang dapat magpasalamat, nagkaroon ako ng kalayaang uminom ng Lafite. Pero 3 bote lang ito Tara, umalis na tayo. Tungtong, alis na tayo. Dati ay 10 tao kami, ngayon ay ilan na lang kami. Yung lalaking iyon, paang nagbabalat kayo. Bigla na lang may lumabas na baril, at nagyelo ang mga tao. May kakaiba. Talagang may kakaiba. Huwag muna natin pag-usapan ito, mag-isip tayo ng paan. Kung hindi tayo makapasok sa kanilang bahay, mamamatay tayo sa gutom o sa laming. May idea ako, ano ba ang plano Montag? Magpapakilala ako si Jiangping. Yung villa na gusto ninyong pasukan, doon nakatira ang pinsan ko. May paraan ka ba para papasukin tayo? Huwag na, kung kaya niya iyon. E di sana pumasok na siya, hindi na niya tayo kailangan. Ang tito ko ay mabait ang puso, kapag humingi ng tulong ang tatay ko. Iyak na papapasukin tayo. Kung ganon, bakit ka pa pumunta dito? Dagdag bibig ka lang, tumahimik ka. Gusto mo bang mabuhay? Ano ang sinasabi Montag? Kung wala ako, wala kayong pag-asang mabuhay. Ano ang kailangan naming gawin? Hihe, hindi ko inakala na isang araw. Ako si Jiang Gahay ay makakainom. NG Lafite 1982, hehehe. Pasensya na sa abala. Ate Zhang, huwag mong sabihin iyan kung hindi dahil sa iyo. Paano tayo nakakuha ng ganitong bahay? Heto na ang adobong baboy. Tongtong, matagal ka nang hindi nakakakain ng karne, no? Kain na. Dahan-dahan lang sa pagkain, Xiaojiang, baka mabilaukan ka. Hindi pa tapos ang kalamidad, tapos may red wine pa. Et adobong biboy pia. Mas mabuting maging masinop tayo. Ate Zhang, huwag mo nang alalahanin ang mga supply. At huwag kang mag-alala, sigurado akong hindi ka busog sa hapunan. Kumain ka na, kain na. Tara, tagay tayo. Tagay. Kayo muna. Ano? To? Biglang nagbago ang mukha mo. Dahay, alam kong malaki ang puso mo, pero sabi nga ng anak mo, espesyal na panahon ito. Alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya ng kuya mo, kung sakaling tinanggap mo sila. Paano kung sila ang maghari-harian dito? Pero pamilya pa rin sila. At dati nang ipinakita ng anak mo ang kanyang kakayahan. Ang pamilya ng kuya ko, dapat hindi sila magdulot ng banta. Walang, pero, Jiang Dahay. Binabalaan kita, kahit palaging sinasabi ng anak mo, na marami pa tayong supply, pero kahit puno ang buong bahay natin. Gaano ba talaga karami ang meron tayo? Hindi natin alam kung gaano pa katatagal ang kalamidad na ito. Dagdag na nga ang 2 tao, kung dadami pa. May makakain pa ba tayo? Et Zaka.
Alam mo naman kung ano ang ugali ng pamilya ng kuya mo. Hindi ko sila papayagang tumira dito. Ako. Tatay, nanay, ano ng problema? Ang tiyo mo, si Jiangping. Gusto niyang sumama sa atin. Ano? Si Aokcheng, alam kong hindi mo sila gusto. Pero ngayon, sa pamilya nating mga Jiang, tayo na lang. Ang natitira maliban sa kanya. Tatay, paano ka trinato ni Jiangping noon? Nakalimutan mo na ba? Kung hindi ako, agad nakauwi. Ang ibig mong sabihin, alam ng tatay, pero kahit ano pa ang mangyari, iyo mo pa rin siya. Maaga nang namatay ang lolo't lola mo, noong bata pa ako. Siya ang nagpalaki sa akin. Si Jiangping. Kahit minsan ay sobra siya, mabuti pa rin ang tiyo mo. Tatay, kapareho mo ang mga kasama mo. Si Jiangping ang anak ni Jiang Dashan. Kung ganoon ang anak, ano pa kaya ang ama? At saka, isipin mo ulit, bakit tayo lang sa pamilya Jiang? Ang naiwan, silang dalawa lang. Naisip mo ba yun? Ito, Ang tatay ko, mabait buong buhay niya. Kung hindi siya tutulong sa nangangailangan, anak, naiintindihan ko na. tatay, pwede ko silang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero kung mabigo sila sa desisyon nila, huwag mo akong sisihin. Si Aokcheng, huwag kang mag-alala. Sinasiguro ko, hindi gagawa ng kalokohan ang kuya mo. Oy, kuya. Nag-usap na kami ni Xiaoqing. Punta na kayo rito. Xiaokeng, talagang papayag ka bang pumunta dito ang tiyo mo? Siguradong may masamang balak sila. Nanay, alam ko. Bakit mo pa? Pero kung hindi ko gagawin ito, magiging guilty ang tatay ko habang buhay. Hey, Okay na nanay, huwag kang mag-alala, may plano ako. Jiang Dashan, mas mabuti sa inyo na huwag kayong gumawa ng kalokohan. Anak ng tupa, ano pang hinihintay mo? Pathin Montak, Tiyo. Dahay, noon, hindi ko masyadong pinagtuunan ng pansin ang batang ito. Kaya naging pasaway. Huwag mo siyang pansinin. Ayos na yun, basta huwag na ulit gagawa ng kalokohan sa hinaharap. Tinatanggap ko pa rin siyang pamangkin. Tama ang tiyo. Hindi ko na ulitin ito. Pinagsabihan na ako ng tatay ko. Zeno ito? Ito si Zhang Ye, si Boss Zhang. Ang bahay na ito ay galing kay Boss Zhang. Boss Zhang, ikinalulugod kitang makilala. Tama na yan, hindi ito bahay mo. Bisita lang, bakit ang sweet mo? Tama si Xiaocheng. Ate Zhang, dalhin mo na si Tongtong para magpahinga. Siege, Tongtong, alis na tayo. Kuya, hindi pa kayo kumakain? Handa na. Ang pagkain para sa inyo. Ay. Bakit ang dami ninyong supplies? Meron pang isda at karne. Ito ba ay galing kay Xiaocheng? Yung mga dala niyang supplies noon? Nasaan na ang mga supplies na yon? Ayos lang ba? Pagpasok mo, tanong agad ng paano. May iba pa kayong iniisip? Vala. Naku, ang drama Montag. Si kuya mo, nagtatanong lang naman. Sige, magtanong ka ng magtanong. Nay, tay. Kami muna niksin yan, magpapahinga na sa kwarto. Kuya Jiangping, yung 2 kwarto sa may pintuan, handa na. Yung mga kwarto dito sa villa, halos lahat bakante. Maghilamos muna kayo ng mainit para lumamig. Ikaf na bahala. Akala ko bakit ka? Ang lakas pala ng trust issues mo. Hindi pa nga alam kung saan ilalagay ang mga gamit, ang laki pa ng villa. Pagkatapos mong ayusin sila, hanapin natin na maayos. Jiangcheng, ang kit-kit mo. Tingnan natin kung paano kita papagalitan. Jiangsheng, kung hindi ka pala tiwala sa kanila. Bakit mo pinapayagan si Tito na papasukin sila? Kung hindi ko sila papapasukin, siguradong magiging guilty si tatay. Tulad ng sinabi ni Ate Zhang dati, kung hindi ako pupunta. Pareho lang. Huwag kang mag-alala. Kung hindi sila magulo, okay lang. Pero kung talagang may gagawin silang kalokohan, alam ko na kung paano. Harapin sila. Paano mo haharapin? Buong buhay ni tatay, mabait siya. Kung hindi niya sila tutulungan, baka sa huling bahagi ng buhay niya, puro guilt lang. Pero si Jiangping at Jiang Dashan, hindi naman sila mabuting tao.
Natukoy na ang host, nakatanggap na ng 4 na regalo mula sa system. Nag-upgrade ang system space, pwede nang maglagay ng mga buhay na bagay. Sa pagitan ng system space, Talagang survival system. Parang tulog na dumating ang unan. Ay, bibigyan ko sila ng isang pagkakataon. Pero kung ang desisyon nila ay nakakadismaya, huwag kang magalit sa akin. Xiao Cheng, huwag kang mag-alala, ipapangako ko. Ang kuya mo, siguradong hindi magkakagulo. Sinyan, huwag kang mag-alala. Kung silang dalawa ay magulo, ipapakita ko sa iyo ang isang magic trick. Jiangping, ano ba ito? Bakit mo pinapasok ang mga taong ito? Tama na, Jiang Dahay, huwag kang plastic. Nung inaapi ninyo ang anak ko, naisip nyo ba ang araw na ito? Jiang Dashan, huwag kang magsinungaling. Si Jiangping ang nang-agaw. Ang pagkain na ibinigay ni Xiao Cheng sa amin. Wala akong pakialam. Ano ang ginagawa ninyo? Ano? Ikaw, maliit na kaibigan. Sinabi ko sa iyo, hindi kita palalampasin. Mukhang nakalimutan mo ang sinabi ko sa iyo dati. Tama na, Jiang Cheng. Alam kong magaling kang lumaban. Pero nasa akin ang mga magulang mo. Maami akong tao ngayon. Kaya mo bang labanan? Dati, pinapasok ka namin pero ayaw mong buksan. Ngayon pumasok na kami. Ayaw na ang dapat lumabas. Teka. Jiang Cheng. Nasaan ang mga supplies? Sabihin mo sa akin. Itinago ko sa isang lugar na hindi mo mahahanap. Ayaw mong sumunod. Gusto mo ng problema? Bitawan mo ako. Jiang Cheng, mas mabuting pag-isipan mo ng mabuti. Babaeng salbahe, gagawin ko sa harap mo. Ang maliit mong kasintahan sa likod mo. Maganda rin, Hinahanap mo ang gulo. Jiangping, ano ang gagawin Montag? Pinsan mo siya, pinsan. Ano naman ang pinsan? Panahon ng wakas ito. Oo nga pala. Alam Montag ba kung bakit? Ngayon, kami lang ng tatay ko ang pumunta? Dahil kami, kinain namin ang lahat ng supplies ng nanay ko. Namamatay siya sa gutom. Maliit na kaibigan, ikaw, maliit na kaibigan. Ano? Sabi nga, kung hindi ka para sa sarili mo, sino pa? Pinapayuhan kita. Kung ayaw mong makita ang minamahal mong babae na ginagalaw ng iba, sabihin mo na agad kung nasaan ang supplies. Ang cute mo talaga. Gusto mong mamatay? Ikaw ang gustong mamatay, system, kunin. Ikaw, maliit na kaibigan. Saan mo dinala si Jiangping? Ipapadala kita sa kanya ngayon, kunin. Ikaf. Ano ang ginawa mo? Dati, binigyan kita ng pagkakataon. Ngayon, masyado akong mabait, kunin. Anak, nasaan ang mga tao kanina? Bakit nawala lahat? Jiang Cheng. Nasaan na ang mga tao? Hindi ba't sinabi ko sa'yo, gusto kitang paglaruan ng magic? Zhang Jie, okay ka lang ba? Okay lang ako, pero saan napunta ang mga yon? Papa, Mama, Zhang Jie, Sinyan. Nung dumating ang katapusan ng mundo, nakakuha ako ng maliit na pagkakataon. Mayroon akong espesyal na espasyo, hindi lang pwedeng paglagyan ng supplies. Pwede rin paglagyan ng mga buhay na bagay. Inilagay ko silang lahat sa espasyo kung saan nakatago ang mga supplies. Alam KOSI Tito Jong, paring sa journey to the west. Young K Golden Horn King. Young Purple Gold Gourd. Pwedeng ganun ang intindihin. Kung nasa espasyo mo na sila, di sila. Gusto ka na ngang ipahamak ng mga yon. Pinag-alala mo pa kung buhay sila o patay. Jiang Dahay. Ano ba ang laman NG utak Montag? Ay, hindi ibig sabihin nun ang gusto kong sabihin. Baka kung nasa espasyo sila, kainin nila. Yung mga supplies na itinago ng anak mo. Huwag kang mag-alala, Papa, hindi ko sila palalampasin. Ako na ang bahala sa bagay na to. System. Ilabas mo silang lahat. Ano ang ginawa mo sa amin? Kayong lahat, wala talagang pagbabago. Hindi ko alam kung ilan na lang.
Ang natitirang tao sa mundo pagkatapos ng sakunang ito. Akala ko sa katapusan ng mundo, makakain pa rin natin itong mainit na siomai. Kain tayo. Sinyan. Okay ka lang ba? Okay lang. Sinyan. Xiao Cheng. Mukhang buntis si Xinyan. Buntis. Kung normal na panahon, malaking masayang balita to. Pero ngayon, katapusan na ng mundo. Paano kung talagang buntis iyang batang yan? Paano natin siya papanakin? Oo nga. Papa, Mama, kain muna kayo. Pupunta muna ako sa taas. Sinyan. Jiang Cheng. Pasensya na. Parang buntis ako. Eng, bakit ka humihingi ng pasensya sa akin? Kanina ko pa naririnig ang usapan ng tito at tita. Ngayon ay katapusan na. Hindi na tayo makakapag-anak. Ako na ang bahala. Pero, Sige na. Ang tagal na nating pinagtiyagaan ito. Wala nang mas mahirap pa dito, tiwala ka sa akin. Magiging maayos din tayo. Si Xiaojiang Sinyan. Buntis ba siya? Ngayon ay katapusan na, wala ng ospital. Alam ko. Nag-iisip ako ng paraan. Kung makakahanap ka ng gamit pang panganak, pwede akong tumulong kay Xinyan. Ano? Bago ako magnegosyo, nagnurse ako ng ilang panahon. Totoo ba, Zhang Jie? Pero, huwag kang masyadong umasa sa labas. 60 hanggang 70 grado na ang lamig, makapal na ang niebe. Maraming gusali ang nababalot na ng yelo. Kahit makalabas ka, hindi siguradong makakahanap ka ng gamit pang medisina. Alam ko, pero buntis na siksin yan. Hindi lang gamit pang panganak, pati disinfectant. At gatas para sa bata. Hindi ko ito napansin dati, kaya kailangan kong lumabas. Pero Xiaojiang, tama si Bossang. Sa labas, 60 hanggang 70 grado na ang lamig, at baka may iba pang panganib. Nanay, tatay, pinakain niyo ako hanggang sa lumaki ako. Ngayon, ako na ang magiging ama. Dapat kong gampanan ang responsibilidad ko. Huwag kayong mag-alala, mag-iingat ako. Sige, huwag kayong mag-alala, hintayin niyo ako. hihintayin kita. Nakahanap ka ng mabuting lalaki. Si Jiang Cheng. Palagi siyang pinakamabuti. Pupunta ako. Bakit parang hindi ko na kaya ang lamig agad? Pupunta ako. Hindi na rin gumagana ang cellphone. Alam kong malapit lang ito. Malapit na. Ano na ang gagawin ko? Paano kung hindi ko makita ang daan? Bubuksan ang system package sa loob ng 10 segundo. Ayon sa kinaugalian, ang mga ibinibigay ng system package ay palaging mga pangangailangan. Hindi ko alam kung ano ang ibibigay nito ngayon. System Package, handa na. Option 1, Snowmobile. Option 2, winter suit. Option 3, Radar Map. Option 4, Power Gloves. Ang mga ito ay talagang mga bagay na kailangan ko. Paano ako pipili? Pinili ko. Winter suit. Random teleport. Wow.
Ang galing talaga ng mga bagay sa system. Nagpe-prepare para sa space teleport. Nasa ospital na ako. Ang galing talaga ng mga bagay sa system. Medical supplies. Nandyan. Enema. Nasaan ang mga gamit para sa panganganak? Buwisit. Nasaan ba talaga ang maternity pharmacy? Nahanap ko na. Ma, ang laking snow sa labas. Tiyak bang okay si Tito? Ma, ano na ang nangyayari ngayon? Huwag kang mag-alala, anak. Mula rito hanggang sa ospital. Hindi lalampas ng 2 kilometro ang biyahe. Tiyak na okay si Xiao Cheng. Oo, anak. Ang importante na yon ay alagaan mo ang iyong pagbubuntis. Hindi lang ito anak mo at ni Xiaocheng, kundi anak din ng aming pamilyang Jiang. Ang mabuting tao ay palaging may swerte. Sieg Xiaojiang, okay lang siya. Salamat, Ate Zhang. Ang lakas ng snow, Jiangsheng. Sana ay okay ka lang. Nahanap ko na. System, absorb lahat sa space. Error code, survival rate 30%. Jiang Cheng, hindi mo ako inaasahan, di ba? Sabi ka una, talagang papatayin kita. Hindi ka pa ba namamatay sa lamig? Hindi ako madaling mamatay. Paano ako mamamatay bago sa iyo? Ikaw ay isang maliit na kaibig-ibig. Jiang Cheng, ang maliit na kaibig-ibig ay talagang kaibig-ibig. Magsusumamo ka sa akin. Kung masaya ako, maaari kong patawarin ang iyong buhay.
May masamang pakiramdam ako. Ano ang nangyayari, Xinyan? Hindi, kailangan kong lumabas at tingnan. Ikaw na batang babae, ang lamig ng panahon sa labas. Kung tatakbo ka sa labas, baka may mangyari sa'yo. Paano ko ipapaliwanag kay Xiao Cheng? Tita Chen, Sasama AKOSAIO. Tama na, bakit ka nagkakagulo? Sasama ako kay Tita Chen. Tara na. CJ, Tito, Tita, Tongtong. Ipagkakatiwala ko muna sa inyo. Malamig sa labas, magsuot kayo ng maraming damit. Ngayon sa labas, talagang malaki na ang pagbabago. Ate Zhang. May tao doon. Parang si Jiang Sheng. Jiang Sheng. Xiao Jiang. Gising ka na. Jiang Sheng. Huwag kang magkaroon ng anumang problema. Hindi pa kalayuan ang bahay. Dalhin muna natin si Jiang Cheng pabalik. Mamamatay na ba ako? Hindi ako dapat mamatay. Walang kwenta talaga ako, hinihintay ako ni Xinyan. Pero ako, hindi na makakabalik. Jiang Sheng, gising ka na. Jiang Sheng, huwag kang mamatay. Para kay Xinyan, huwag kang mamatay. Gising na. Nanay, Salamat sa Diyos, Xiao Cheng. Buti na lang wala kang nangyari. Hindi ako namatay. Ay, anak, ano ba ang sinasabi mo? Ikaf ay. Buhay na buhay ka naman. Tatay. Nanay, Xinyan. Jiang Sheng. Buti na lang wala kang nangyari. Xiao Cheng. Sasabihin ko sa'yo, nabuhay ka. Salamat kay Xinyan, kung hindi dahil kay Xinyan. Biglang may masamang kutob, buntis ka. Pero pinilit mo pa ring hanapin ako. Kung hindi, hindi namin sana agad nakita ka. Xinyan, Nandito ako. salamat. Ano ba yan? Ayokong mawala ng ama ang magiging anak ko. Sa pagkapanganak pa lang. Mahal. Buntis ka na, huwag kang mag-ehersisyong mabigat. Ano ba alam mo, mas makakatulong ang yoga pagkatapos manganak para sa normal na panganganak. Sige na. Kaya mo yan, mahal. Sa normal na sitwasyon, kapag nawala ang araw, ang mundo ay lalayo sa orihinal nitong orbit at lilipad ng diretso. Sa bilis na halos 30 kilometro bawat segundo, at magiging planeta na naglalaboy sa kalawakan. Ano ang sinasabi mo? Huwag munang mag-alala ang host, ang kalagayan ng araw ngayon ay mas mabuti kaysa sa inaasahan ng host, ang pagpatay ng araw. Ay hindi dahil sa paglaho, kundi dahil sa pagtama ng mga meteorite sa kalawakan, na nagdulot ng pansamantalang pagpatay ayon sa pagtataya ng sistem. Mga 6 na buwan pa, ay maaring bumalik ang araw, at sa oras na iyon, ang mundo ay muling makakatanggap ng sikat ng araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, ang mundo ay maaaring bumalik sa dati. Kahit na muling magliwanag ang araw, ang mga taong nakaligtas sa sakunang ito ay kakaunti at mahirap para sa sangkatauhan na muling ayusin ang kanilang tahanan. Mayroon pa ring ilang mga paghihirap. Huwag muna nating pag-usapan ito. Sigurado ka ba na makakabalik ang araw pagkatapos ng 6 na buwan? Dahil sa ngayon ay may mga meteorite pa rin sa paligid ng araw. Kung muling maakit ng araw ang mga meteorite na ito, maaring humaba ang panahon ng pagpatay ng araw. At ang ilan sa malalaking meteorite ay maaring magbago ng direksyon. At lumipad patungo sa mundo, hindi tiyak ang oras. Ibig sabihin, ang mundo ay maaaring harapin ang isang mas malaking sakuna.